Hi, this is Sister Gail. A blessed Merry Christmas sa inyong lahat dyan, Dorcas Women of Chosen. I'm really so glad that all of you are celebrating Christmas. I hope by this time lahat kayo ay alam na kung ano ang ibig sabihin ng Christmas, na ito ay celebration ng kapanganakan ni Lord Jesus which happened 2,000 years ago. Napanood ko actually yung sermon ni Pastor Tim last Sunday. So kung kayo ay nag-attend ng worship service last Sunday, dapat kilala nyo na kung sino si Jesus. And we're looking forward sa kanyang sermons the following 2 Sundays of December. Alam nyo ba na billions of people dito sa mundo ay hindi kilala kung sino si Jesus? At hindi nila alam na ang rason sa Christmas celebration ay si Jesus. Ang gaganda ng mga Christmas decorations sa mga bahay at sa mga malls all around the world. Pero try nyo kaya ask bakit Christmas is being celebrated every year at mas madami ang di nakakaalam. Last October, pumunta kami ni Pastor Joey sa Canada upang bisitahin ang kanyang 2 kapatid and to share the gospel pati sa mga anak at sa in-laws. Na-meet namin yung Vietnamese na wife ng kanyang pamangkin. Ang religion sa Vietnam, sabi niya, ay Buddhism. Pero pag Christmas daw, ay maraming mga Christmas decors, lalo na sa mga malls. Kahit hindi nila kilala kung sino si Jesus. Ang sabi nga niya, nung nasa Canada na siya, saka pa lang daw niya narinig ang pangalan ni Jesus. Nakakagulat, di ba? Diyan sa Philippines, siguro 90% ng population ng Pilipinas ay narinig na ang pangalan ni Jesus. Pero kung tatanungin natin ang mga tao kung ano ang Christmas, mas madami ay mali ang sagot. May isang relihiyon naman na mali ang pagkakilala kay Jesus, na si Jesus daw ay tao lamang at nagsimula lamang daw si Jesus nang siya ay pinanganak sa Bethlehem sa Israel 2,000 years ago. Yung isa kong close friend simula college ay member ng relihiyon na ito hanggang ngayon. Talagang matigas siya sa paniniwalang tao lamang si Jesus. And I continue to pray for her na mabuksan ng Holy Spirit ang kanyang puso at isipan. Sa inyo ngayon, meron ba pagdududa, kahit konti, no? Na si Jesus ay 100% na Diyos na nagkatawang tao? As a review, basahin ko ang John chapter 1 verses 1 to 3 and verse 14. Sa mga verse na ito, tinawag si Jesus na salita o word. Basahin ko now. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kalwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Napakalinaw, di ba? Ang salita na si Jesus ay Diyos. Nung nilalang ang universe, andun si Jesus kasama ang God the Father and God the Holy Spirit. So bakit ang anak ng Diyos na si Jesus ay nagkatawang tao? Kung tunay na kayong mananampalataya, alam na ninyo kung bakit kailangang nagkatawang tao si Lord Jesus. Pero sa mga baguhan, basahin ko ang John chapter 3 verse 16. Yung nakamemorize ng verse na ito, pwede kayong sumunod sa akin. Ang sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Yan ang rason kung bakit bumaba ang Diyos anak sa lupa. Ito ay sa dahilang ayaw ng Diyos Ama na magpunta sa impyerno ang tao. Kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Lord Jesus upang iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mananampalataya kay Lord Jesus. Bakit ba napakahalaga na tayong mananampalataya kay Jesus ay totoong nananampalataya din ng walang pagdududa na si Lord Jesus ay Diyos? Bakit napakahalaga nito? Nakakatakot ang sagot dahil kahit sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya kay Jesus, kung ang tingin mo kay Lord Jesus ay tao lamang, siya at hindi Diyos, ibig sabihin ay hindi ka pa ligtas. Bakit kaya? Ito ay pinaliwanag at sinabi ni Lord Jesus mismo na mababasa natin sa John 8:14 and verses 22 to 23. Basahin ko sa inyo. Kung nagpapatotoo man ako sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Kayo'y mula dito sa ibaba. Ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga sanlibutan. Ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Naku po, ang ibig sabihin ng mamamatay sa kasalanan ay walang hanggang separation sa Diyos. At yun ay sa impyerno na walang hanggang pagdurusa. Doon sa impyerno nakamukha, kumukulong asupre at apoy, kahit daw mga uod, sabi ni Jesus, ay di namamatay. Yan ay ayon sa turo ni Jesus tungkol sa impyerno. Sa Marcos 9:48, walang katapusang parusa sa impyerno. Ang pangalang I am o ako nga ay alam na alam ng mga Israelita na pangalan ng Diyos. Kaya when Jesus claimed himself as I am, yung mga religious teachers noon ay galit na galit kay Jesus dahil Jesus claimed himself na siya ay si I am o ang Diyos. Tanong, ikaw ba ay nananampalataya na walang duda na si Jesus ang Diyos? Kung hindi mo ito mapaniwalaan 100% na nandun lagi yung pagdududa mo sa iyong sarili, malinaw ang salita ng Diyos na ikaw ay hindi pa ligtas. So papaano? Papaano tayo tunay na maliligtas? Ang sabi ni Jesus sa Marcos 1 verse 15, repent and believe. Magsisi at manampalataya. Una, repent. Anong ibig sabihin ng repent? Ang ibig sabihin, nung nakilala mo si Jesus ang Diyos, ay nakita mo kung gaano ka makasalanan na kailangan mo ang isang tagapagligtas. So, nung makilala mo si Lord Jesus sa buhay mo, ay kung nakaharap ka dyan, ay tatalikod ka sa iyong kasalanan. Ano ba ang ibig sabihin naman ng believe o manampalataya? Believe means manampalataya ka na si Jesus ay anak ng Diyos at siya lamang ang makakapagligtas sa iyo at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay hindi nananampalataya na si Jesus ay Diyos, then ayon sa mismong turo ni Jesus, hindi ka paligtas. Bali, walang value, ang to celebrate Christmas kung hindi naman tunay na nananampalataya kay Jesus, di ba? Later, I will invite those na may pagdududa to pray with me. Tanong ko naman sa lahat sa inyo, paano niyo i-celebrate ang Christmas? How do you celebrate Christmas? Pag nag-a-attend kayo ng birthday party, di ba may dala kayong regalo kahit munti, ano? Ano kaya ang mararamdaman ninyo kung
nung kayo ay naggawa ng birthday party, nagplan at nagdatingan ng mga bisita, na wala man lang kahit isa na nagbigay ng regalo sa'yo. Puro sila na mga inimbita mo ang nagbigay ng mga regalo sa bawat isa o kaya ay tumanggap ng regalo. Pero ganyan din ang nangyayari sa Kapaskuhan. Nagbibigayan at tumatanggap ng mga regalo, pero kalimitan, nakakalimutan bigyan ng regalo si Jesus, who is the celebrant of Christmas. Isa pang tanong, si Jesus ay Diyos at lahat ng nilikha sa universe ay nilikha sa pamamagitan niya. So, kung lahat ay nilikha ni Lord Jesus, ano pa ang pwede nating iregalo sa Kanya this Christmas? May 3 bagay ang ating maibibigay sa ating Panginoong Jesus ngayong Kapaskuhan. Una, first, ang iyong faith o pananampalataya na walang pagdududa. Hindi nilikha ng Diyos ang mga tao na katulad ng mga robots. Na ang dami ngayong robots sa mundo, isang pindot mo lang ay gagawin na yung gusto mong mangyari. Pero tayo nilikha ang lahat ng tao sa mundo na may sariling decision. May sariling desisyon. Ang pananampalataya kay Jesus ay desisyon natin. Walang namimilit. At hindi din tatanggapin ng Panginoong Jesus ang pananampalataya mo kung kunyari lang o napipilitan lang o nakikisama lang. So, paano kaya magiging totoo ang pananampalataya? Kailangan bawat isa sa atin ay nag-pray na o kaya magpipray pa sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang hihipo sa'yo para magkaroon ka ng tunay na pananampalataya kay Lord Jesus. Ask the Holy Spirit to touch you. Okay? So that talagang mawawala yung mga duda at bibigyan kanya ng 100% na pananampalataya. But you have to ask, okay? Pangalawa, make Jesus first in your life. Gawin siyang numero 1 sa inyong buhay. Paano kaya ito magagawa? Halimbawa, papiliin ka. Kayamanan ba o si Jesus? Naku, marami. Mabilis ang sagot. Siyempre si Jesus. Pero totoo kaya? Example nito ay ang mga tinatawag ang kanilang sarili na tunay na mananampalataya, pero di naman nila masunod ang utos ng Diyos. Say for example, sa tithes and offering. Kasi yan, pera, mahirap bitawan, So, the Lord in the Bible, teaches tithing para kasama tayo sa sa gawain niya dito sa lupa. Hindi niya pinadala ang mga anghel at magsabog ng maraming pera dito sa lupa, O kaya isang magic, ang dami na, puro milyonaryo. Hindi ganoon. Pero mahirap ka man o mayaman ka man, kailangan mong sundin ang utos ng Panginoon. Halimbawa, meron kang 500 pesos sa kamay mo. So, utos ng Diyos ay bibigay sa kanya gawain 10%, 10% or more. So, dapat sa 500, ano ang 10%? Diba 50 pesos? Yan. Pero ang nangyayari, ginawa mo na lang na 5 pesos at ibinulsa mo yung 45 pesos. Nangupit. May kupit, So, mas mahalaga ba ang bulsa kaysa sumunod kay Jesus? Mas mahirap pa doon sa mga kumikita ng mga libo-libo. Halimbawa, ang sweldo ay 20,000 a month. Pero hindi maibigay ang 2,000 as tithes and offering. Ang sabi sa Malakay 3 verses 8 to 10, may description sa taong ito na mananampalataya pero hindi niya mabitawan yung para sa Diyos. Ang hindi pagbibigay ng tithes daw, sabi sa Malakay chapter 3, ay pagnanakaw sa Diyos. Hindi makasunod sa utos ng Diyos about tithes
dahil walang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na ibibless niya ang mga nagbibigay ng tao sa puso at hindi nangungupit, hindi ninanakawan ang Diyos. So yung mga needs, kahit mahirap ka, pang-araw-araw ay ibibigay ng Panginoon. Di ba? Kung may ginagawang mali, kita yan ni Lord Jesus because Jesus is God. He is omniscient. Alam niya ang lahat-lahat. Sabi nga ni Jesus, pati bilang ng ating buhok ay alam ng Diyos. No? Alam ng Diyos kung ano ang ating mali na ginagawa. At may disiplina siya sa mga mananampalataya na ayaw sumunod. Ito ay mababasa natin sa Hebrews 12 verse 7. Alam din ni Lord Jesus kung ano ang pinaka-importante sa ating puso at sa ating isipan. Pangatlo, na pwede mong iregalo sa Panginoon ngayong Kapaskuhan. Ito ay dalhin mo ang iyong mga mahal sa buhay kay Jesus. So ang pagsasabi sa iba tungkol kay Jesus ay hindi niya iniutos sa mga anghel. Ito ay inutos niya sa bawat isang mananampalataya sa Kanya. So ipakilala mo sa iyong pamilya, mga kaanak, kaibigan, kung sino si Jesus at ang tunay na rason kung bakit merong Pasko. Share to them in social media, Facebook, Instagram, tungkol sa kaligtasan na matatagpuan lang sa Panginoong Jesus. Huwag mo nang palampasin ang Kapaskuhan na di ka nag-share tungkol kay Jesus. Sabi nga ng mother ko lagi noon, let your walls speak. Yung mga dingding sa ating bahay, pwedeng magsalita yan ng salita ng Diyos. Kung maghahang kayo ng verses like John 3:16 sa inyong wall, araw-araw makikita at mababasa yan ng inyong mga anak. Pati sa fridge niyo, i-magnet ninyo, mababasa ng inyong mga anak at ng inyong asawa para sila man ay makakilala sa Panginoon. So yan ang tatlong bagay na pwede mong iregalo sa ating Panginoong Jesus ngayong Kapaskuhan. Again, number 1, repent and believe. Number 2, make Jesus number 1 sa iyong buhay. Sundin si Lord sa isip at sa gawa. And number 3, dalhin mo ang iyong mga mahal sa buhay sa Panginoong Jesus. Share to them what Christmas is all about, the reason for Christmas, who is our Lord and Savior Jesus. Ako ay mananalangin ngayon at inaanyayahan ko kung may mga nagdududa pa na si Lord Jesus ay Diyos. Sumunod kayo sa aking panalangin. Let's pray. Panginoong Jesus, ako po ay nagduda kung kayo nga ay Diyos. Patawarin mo po ako. Hinihiling ko po na ang banal na Espiritu ay hipuin ako at bigyan ng buong pananampalataya na kayo, Lord Jesus, ay Diyos. Iligtas mo po ako, Lord Jesus. Tinatanggap ko po ikaw bilang aking tagapagligtas at Panginoon sa aking puso. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po na ako ay iyong iniligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ako na makapagbigay ng regalo sa inyo ngayong Kapaskuhan. In the name of my Savior and Lord Jesus, Amen. I pray that every one of us will truly honor Jesus this Christmas at hindi lang sa Kapaskuhan pero sa araw-araw. A blessed Merry Christmas sa inyong lahat. And sabihin nating lahat, Happy Birthday, our Lord and Savior. Amen.